Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Naririnig mo ba ang boses ng Diyos? Ito yung katanungan ko dati. Kung paano ko marinig ang kanyang boses. Natutunan ko na ang puso ko pala dati ay sementado, sarado, na kahit umulan ng biyaya ng Diyos, tumatagos lang, hindi pumapasok. Bakit? Kasi ang puso ko ay punong-puno ng mga bagay na hadlang para marinig ko ang kanyang tinig. Marami ako noon sama ng loob, galit, hinanakit, kayabangan, mga bagay na malayo sa Diyos. Kaya nga, nung unti-unti kong nililinis ito, ay unti-unti kong naririnig din ang boses ng Diyos. Kaya nga ang aking pananampalataya dati ay hindi lumalago, na kahit simba ko ng simba, walang nangyayari, hindi nagbubunga. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na ang kwento ni Jesus sa isang talinghaga na meron daw isang magsasaka na naghasik ng butil. Yung iba nahulog sa daan lang, yung iba nahulog sa batuhan, nahulog yung iba sa mga matitinik. Hindi sila nagtagal. Namatay yung iba at hindi nagbunga. Pero yung mga binhi na nahulog sa matabang lupa, yun yung mga lumago. Yun yung mga nagbunga. Ibig sabihin pala, ang Diyos ay patuloy na naghahasik ng kanyang salita. Kung hindi mataba ang ating pansalo, ang ating lupa, ang ating puso, ay sayang namamatay. Kaya nga, kung gusto pala nating lumago sa ating pananampalataya, ay tanggalin natin yung mga hadlang, tanggalin natin yung mga galit, yung hindi pagpapatawad, tanggalin natin. Tanggalin natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Kaya upang marinig natin ang boses ng Diyos na malinaw, ay kailangan yung puso natin parang yung radyo na nakasynchronize doon sa channel na gusto nating pakinggan. Na kahit anong gawin natin, kung hindi ito naka-tune in doon sa channel, ay hindi natin maririnig ang boses ng Diyos. Kapatid, tanong ay, ano ba sa ngayon ang nagiging hadlang para hindi mo marinig ang boses ng Diyos? Ako, marami. Alam ko na kung di ko naririnig ang Diyos. Bibisitahin ko ang aking puso. Hihingi ako ng kapatawaran. Magdarasal ako ng taimtim. At ibabalik ko ang aking presensya sa presensya ng Diyos. Yun ang natutunan ko at madaling mapakinggan ang salita ng Diyos. At hindi lang yun. Pag tayo ay nakikinig sa daily telegospel o nagbabasa ng Biblia, mas madali na nating maintindihan at maipasok sa puso natin at ito'y magbubunga ng maganda sa katauhan natin. Nagkakaroon tayo ng kagalakan, nagkakaroon tayo ng yung bang karunungan na hindi natin alam dati. Tuturuan tayo ng Diyos. Sa ganung bagay, ang Diyos ay nagsasalita. Ang Diyos ay gumagabay sa atin. Kaya kapatid, kung gusto nating lumago sa ating pananampalataya, gusto nating magkaroon ng buhay na bago kasama ang Diyos, unahin natin ang puso natin. Tanggalin natin ang mga hadlang at isuko sa Diyos. At papalitan niya ng kanyang presensya, papalitan niya ng kanyang kagalakan. Kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Bahagi natin ito, kaya baka meron ding mga ibang kapatid natin na nagnanais marinig ang boses ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin nating viral ang salita ng Diyos araw-araw. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good.